Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating basahin ngayon ay makikita sa Ezra chapter 7 verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. Makalipas ang ilang panahon nang si Artaxerxes ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nangalang Ezra. Nagmula siya sa angka ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Sirayas ay anak ni Asarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Sadok. Si Sadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Asarias. Si Asarias naman ay anak ni Meralot na anak ni Serahias na anak naman ni Uzi. Si Uzi ang anak ni Buki na anak ni Abisua na anak naman ni Pinihas. Si Pinihas ay anak ni Eliasar at apo ni Aaron na pinakapunong pare. Si Isra isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Israel pinatnubaya ni Yahweh sa kanyang Diyos, kahit lahat ng kailangan niya, pinagub sa kanya ng hari. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. My daily devotion for tonight from the book of Ezra, chapter 7, verses 5 to 8. Son of Abishua, son of Phinehas, son of Eleazar, son of the chief priest Aaron. This Ezra came up from Babylon. He was a scribe first in the law of Moses, which Yahuwah, God of Israel, had given. The king gave him everything that he asked for, since the hand of Yahuwah his God was over him. A number of Israelites, priests, Levites, singers, gatekeepers, and temple slaves went up to Jerusalem in the 7th year of the reign of King Artaxerxes. Ezra arrived in Jerusalem in the 5th month in the 7th year of the kings of reign. This is the word of the Holy Creator. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ezra chapter 7 verses 9 to 11. Umalis si Ezra sa Babylonia sa unang araw ng unang buwan, at nakarating siya sa unang araw ng ikalimang buwan sa Jerusalem, sapagkat ginabayan siya ng Diyos. Sapagkat itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon, at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Ang sulat ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang nilalaman ng sulat na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, na pari at tagapagturo na lubos na nakakaalam ng mga utos at mga tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ako si Haring Artaxerxes, ang hari ng mga hari. Nangungumusta ako sa iyo, Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos ng langit. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ezra, chapter 7, verse 13 to 16. Iniuutos ko na kahit sino sa mga Israelita rito sa kaharian ko, pati mga pari at mga Levita na gustong sumama sa iyo sa pagbalik sa Jerusalem, ay maaari mong isama. Inuutusan kita at ng aking 7 tagapayo na alamin mo ang mga nangyayari sa Juda at sa Jerusalem kung talaga bang sinunod nila ang kautusan ng iyong Diyos, na lubos mong nalalaman. Dalhin mo rin ang mga ginto at pilak na kusang loob kong ibinibigay at ng mga tagapayo ko sa Diyos ng Israel na nananahan sa Jerusalem. Kasama rin ang lahat ng pilak at ginto na matatanggap mo galing sa lalawigan ng Babylonia, pati na rin ang mga kusang loob na tulong ng mga mamamayan at ng mga pari nila para sa templo ng kanilang Diyos sa Jerusalem. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ay
inyong makikita sa Ezra chapter 7 verses 17 to 20. Ito po ang nakasulat. Tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa o mga kordero para sa mga handog ng pagkaing butil at alak ng paghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na sa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin pati ng iyong mga kababayan sa anumang naisin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Dalhin mo rin sa templo ang iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabang yaman ng hari. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from Ezra chapter 7 verses 21 to 24. Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-uutos sa lahat ng ingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng kalangitan ang anumang hingin niya sa inyo. Maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo, at gaano man karaming asin na kakailanganin. Ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng kalangitan. Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Labag din sa batas na pagbayarin ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa binigay po sa ating pagkakataon na tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating ginagawang devotion sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Ezra, chapter 5, verse 25 to 28, ang nais po nating i-discuss. At ito po yung buod ng talata. So, dito makikita po natin na si Artaxerxes, ay nagbigay po siya kay Ezra ng kapangyarihang magtalaga ng mga hukom at mga magtuturo do sa kautusan ng Diyos sa lahat ng tao do sa lupain, do sa Jerusalem. So dito makikita din po natin na pinuri ni Ezra ang Diyos dahil sa kabutihang ginawa sa kanya at sa pagpapalakas ng kalooban ng Ezra upang magpatuloy do sa gawain. So ibig sabihin, yung kalakasan ay ito po ay galing sa Panginoon kung paano tayo ini-encourage ng Panginoon na magpatuloy. Ito po ay galing talaga sa Panginoon. At kung may mga tao man na nag-i-encourage sa atin para magpatuloy, ito po ay galing din sa Panginoon because He is the God of all mankind. Dito makikita po natin sa talatang ito, pag binasa natin yung Ezra, chapter 7, verse 25 to 28. So dito ay yung salita ng Panginoon ay dapat ibahagi, So dito ang utos sa kanya ng hari ay turuan yung mga taga-Jerusalem na kung ano yung mga nais ng Panginoon at dapat matutunan ng bawat isa, yung salita ng Diyos. So dito ang salita ng Diyos ay pinapakita lang, na napakahalaga nito talaga sa ating buhay, na dapat tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Dito makikita din po natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung oportunidad dito po ay galing sa Diyos. So si Ezra ay binigyan po ng hari ng otoridad, at kinilala niya yung Panginoon na ito ay isang favor na galing sa Diyos. At ito ay isang kagandahang loob na galing sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin na maganda, ito po ay buhat sa Panginoon.
kung kaya't yung ginawa po ni Isra, no, sa halip na itaas yung kanyang sarili, ay nagpuri po siya sa Diyos at lahat ng kabutihang tinanggap niya, pinagpasalamat niya po ito. At dito makikita din po natin yung tulong ng Diyos. Ito po yung nagpalakas ng loob ni Isra. At dito makikita din po natin na ang lahat ng mga bagay, no, ay ito po ay galing sa Diyos. So dito makikita din po natin na yung pagtuturo ng kautusan, ito po isang banal na may pananagutan, no? Katulad ni Isra, no? Kasama po siya doon sa mga hukom, sa mga guro na kailangan magturo, no? Ayon sa salita ng Diyos, na dapat magbigay ng katarungan, no, doon sa kanyang mga utos. So, ibig sabihin yung mga pari, yung mga naglilingkod na yung mga Levita, ay kailangan po silang maging sapat yung kanilang kaalaman upang sa ganon makapag-perform po sila na maayos bilang lingkod ng Panginoon. So mahirap po maglingkod sa Panginoon kapag tayo po ay zero knowledge o hindi po natin ganap nakakilala kung sino yung ating pinaglilingkuran. Pero kapag kilala natin kung sino ang ating pinaglilingkuran and makilala natin siya na yung buhay pala natin na sa kanyang kamay, ay wala ka pong dapat gawin kundi ang papurihan at pasalamatan ng Panginoon. So God bless everyone.